Bakit daw hindi lagyan ng alternator ang e-bike para nagcha-charge pa rin yung battery nito habang umaandar? Well, sagutin natin yan ngayong araw sa video na to. Bakit daw hindi pwedeng lagyan ng alternator ang e-bike para nagcha-charge ito habang umaandar? Simple lang po ang sagot dyan mga ka-electric. Wala po itong libre na energy. Kapag nilagyan mo ng alternator ang e-bike, kukunin lang din nito ang power mula sa motor o gulong. Ibig sabihin, yung energy na ginagamit mo para umandar, babawiin mo lang din pabalik pero hindi na ito buo. Dito na po papasok ang law of conservation of energy. Hindi ka pwedeng gumawa ng energy mula sa wala. Sa bawat ikot, may losses dahil sa init at friction. Kaya imbes na madagdagan ng charge, mas bibilis pang maubos ang battery dahil mas pinapabigat mo ang trabaho ng motor. Ngayon, baka sabihin ng iba, sa motor na de gasolina may alternator at nag-charge naman yung battery. Tama po, pero magkaiba na yung sistema. Sa gasoline motorcycle po kasi, ang alternator ay pinapaikot ng makina na gumagamit ng gasolina. Ibig sabihin, may hiwalay na source of energy, which is yung fuel. At ang battery doon ay maliit lang. Ginagamit lang ito para sa ilaw, busina at pag-start. Sa e-bike naman, iisa lang ang source ng energy, which is yung battery mismo. Walang ibang pinagkukunan. Kapag naglagay ka ng alternator, parang pinipilit mong i-charge ang sarili mong battery gamit din yung energy na galing sa kanya. Kaya paikot-ikot lang pero may bawas pa. Parang ganito lang yan, sa gas motor may generator ka na may sariling fuel. Sa e-bike wala, umaasa ka lang sa iisang battery. Kaya hindi sila pareho ng sistema. Sa madaling salita, imbes na makatulong ang alternator sa e-bike, ay magpapabigat lang ito ng takbo at magpapabilis ng drain ng battery. Ngayon, paano naman yung regenerative braking? Ito naman ay ibang konsepto. Sa halip na kumuha ng energy habang umaandar ka, ang regenerative braking po ay kumukuha ng energy normally na nasasayang kapag nagpepreno ka. Kapag nag-brake ka, yung motor ng e-bike ay magiging generator sa dali. Yung kinetic energy, which is yung galaw na dapat maging init sa preno, kinukuha at binabalik ito sa battery bilang kuryente. Kaya may konting dagdag ng charge pero hindi ito habang tuloy-tuloy ang andar, kundi tuwing nagde-decelerate o nagpepreno ka lang. Sa madaling salita, kapag naglagay ka ng alternator habang umaandar, dagdag konsumo lang yung sa battery. Pero pag nag-regenerative braking ka, habang preno, may konting bawi yun sa energy. Kaya yun ang mas praktikal at ginagamit sa mga e-bike at electric vehicles ngayon. So ayan ang aking sagot sa maraming nagtatanong kung bakit hindi daw lagyan ng alternator ang e-bike. Kung meron pa kayong mga katanungan, pwede nyo ilagay sa comment section at sasagutin natin yan. Again, this is si Viaje Moto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga kaibiyahe.